Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo ang labanan o bakbakan na ating tatalakay ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Sebastian Fundora kontra Cordell Booker. Didipinsahan ni Sebastian Fundora ang kanyang WBC at WBO World Super Welterweight title. Ang kanilang fight schedule, March 22, 2025, nagaganapin sa Michilov Ultra Arena, Las Vegas, Bansang Amerika. So, masasaksihan yan dito sa ating bansa, Pizza 23 sa buwan ng Marso. Sa bakbakan na ito, tayo pa ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Nahusan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan naging lihado ito magkabilang panig. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganon, makakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin. Na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Pwede nyo maging basihan ang ating comparison, ang ating prediction, at ang kabuang video na kung saan kasama na doon ang ating fight analysis. Maaring ang inyong desisyon ay papabor o tatalibas naman sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig nitong si Cordell Booker. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Booker. 23 wins with 11 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, technical knockout ang kanyang sinapit. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 9 inches. Reach 70 inches, southpaw ang stance, knockout ratio 47.83%. Last fight, June 15, 2024, nakasagupa si Brian Damian Chavez. Panalo by third round technical knockout itong si Booker. Eksperyensya o karanasan nitong si Booker mga idol, nakasagupan nito si Austin Williams noong 2022, which is dyan siya nakatikim po ng technical knockout sa loob lamang ng first round. At pagkatapos noon mga idol, nagkaroon siya ng 6 na laban, puro na niya ito na ipanalo. Oo, knockout, technical knockout, decision, ganyan. At nakasagupa din ito si Julio Jesus Rodriguez, maging si Wally Orwell Umotoso. Skills nitong si Cordell Booker, all-around boxer po ito mga idol. Pag kasi sabi nating all-around, halos lahat ng galaw mayroon ito. Oo, may husay, may galing sa teknikalan na labanan. At syempre, dahil all-around boxer, pwede siyang maging pressure party style, defensive style, counter-punching style, brawler style. Maliksi ito kung gumagalaw, taglay yung hand speed, timing, accuracy. Pagdating po sa durability, bagamat sa laban niya kay Austin Williams, na kung saan na technical knockout siya doon sa loob lamang ng first round, pero mga idol, yun lang ang nakatalo sa kanya. Oo, si Austin. Tapos, noong bandang nitong mga 6 fights na pagkatapos ng matalo by technical knockout sa loob ng first round, puro na niya ito na ipanalo at doon na natin nakikita na kung saan itong si Cordell ay na-improve na po talaga nito ang kanyang mga galawan. Kumbaga mga idol, gamay na niya ang kanyang galaw. At sa dipinsa, masasabi kong may husay din po ito pagdating po sa dipinsa. Oo, ganun pa man, ang kahinaan sa dipinsa nito mga idol, ang mapalaban sa agresibo. Oo, pagka-agresibo ang kanyang kalaban, mapapansin ninyo na nahihirapan po ito. Pero yun nga, masasabi kong pangkalahatan, may husay po sa dipinsa itong si Cordell Booker. So, sa panig naman ni Sebastian Fundora, bilang isang professional boxer, si Sebastian Fundora may impresibong kartada din naman na 21 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo at may isang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, knockout ang kanyang sinapit. May edad lamang ito na 27 anyos, height 6 foot and 5 and half inches.
reach 80 inches. South po ang stance, knockout ratio 61.9%. At kasalukuyan nga pong hawak nito ang WBC at WBO dito po sa super welterweight division o sa junior middleweight division. Last fight, March 30, 2024. Comeback fight niya kasi nga natalo ito ni Brian Mendoza, mga idol. So sa kanyang comeback fight, naging world title challenger siya sa WBO nitsu at nakataya din noon ang vacant WBC. Yan po. At sa laban nila na yon, panalo si Fundora by split decision. Kontra Team Cho. At pagkatapos noon ay history. Kasi si Cho nag-comeback fight na knockout naman po, mga idol. So sa experience nitong si Sebastian Fundora, mga idol, siyempre kasalukuyan siyang world champion ngayon. At ang mga nakasagupa nito ay ang katulad ni Tim Cho, si Brian Mendoza, Erickson Lobain, Carlos Ocampo. Yan po ang mga nakasagupa nitong si Sebastian Fundora. Sa skills naman ng boxingerong ito, masasabi kong ito po ay isang boxer-puncher. Pressure puncher style, defensive style, counter punching style, may brawler style din. Lumalaban din ito sa inside or sa close range na suntukan. Taglay ang power, timing, accuracy. Masipag ito kung bumabato na suntok. Pagdating sa depensa, mga idol, maraming butas sa depensa ito. Kumbaga, average, makikita lamang natin ang kanyang depensa sa natural na boxer o boksingero. At sa durability naman, so naka-recover na ito kasi nga matapos ma-knockout ito ni Brian Mendoza, naka-recover at tinalo nga ang dating undefeated noon na si Tim Cho. So yan po ang isang Sebastian Fundora. Hindi mahigpit sa depensa pero ginagamit ang tangkad. Pero ganun pa man, sa 5 foot and 8 inches na si Tim Cho ay dugo ang ilong nitong si Sebastian Fundora. So ibig sabihin nga, hindi mahigpit sa depensa, mga idol. So delikadong laban ito para kay Sebastian Fundora, mga idol. Kasi nga, i-detalye na lang natin. Okay. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Si Sebastian Fundora, mga idol, ay lumalaban sa super welterweight o sa junior middleweight division. Samantalang si Chordel Booker ay lumalaban sa middleweight. So ibig sabihin, mga idol, bababa siya ng isang baitang middleweight, super welterweight. So bumaba si Booker doon. Ang mga katanungan natin dyan, pwede bang maging advantages niya yan or disadvantage? Mga idol, marami mga nagsasabi na pagkagaling sa mataas na division, bababa doon sa mababa na division, sabi nila, malakas daw. Pero, may disadvantage po. Bakit? Kasi nga, sanay ito sa middleweight, tapos bababa siya doon sa super welterweight. Ibig sabihin, magbabawas ito ng ilang libra. So, ang katanungan natin dito, hindi ba siya matutuyuan, kung baga, hindi ba siya sa pagbabawas ng timbang, which is, apektado doon ang stamina, apektado doon, mga idol, ang kanyang galaw, kasi pagka ang stamina ang nauubos, automatic, apektado din ang galaw. So, yun po ang disadvantage. At sa advantage naman na sinasabi nila, yun yung lakas niya doon sa super welterweight division dahil galing nga siya sa middleweight division. So, yung power. Which is, hindi naman kataasan ang kanyang knockout ratio. So, sa liksi na galawan, may tendency na mas lalong liliksi ito dahil gagaan ang kanyang katawan. Ganon, may tendency. So, mas lamang ang advantage sa kanyang pagbaba, ikumpara doon po sa mga nasabi ko nga kanina, pero major pareho po yan. So sa ranking naman po ng BoxRec, si Chordel
Booker, rank 40 doon po sa middleweight division out of 1,993. Si Sebastian Fundora, dito po sa super welterweight division, rank 11 out of 2,187 ka mga boksingero na lumalaban dito po sa super welterweight division. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking. Kasi sinuri ko mga idol sa super welterweight division. Kasi nga, huling lumaban si Cordell sa middleweight division. Nakaranking pala ito sa super welterweight. Rank 13 sa WBC, rank 5 sa WBO. So, karapat dapat din labanan. Kasi nga, kasama sa world ranking, rank 1 to 15, dito po sa 4 major title belts ayon sa boxing scene. So, karapat dapat din labanan. So, ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. Unahin natin sa edad. Itong si Sebastian Fundora, may edad na 27 anyos, 33 anyos si Booker. So mga idol, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Ngayon, sa height, reach, power, automatic, lamang po si Sebastian Fundora. Lamang si Sebastian Fundora sa height, reach, na kung saan napakalayo. 6 foot and 5.5 inches ang height ni Fundora. 5 foot and 9 inches lamang si Booker. So, kung gagamitin ni Fundora ang kanyang height, malaking bagay. Ngayon sa reach, 10 inches ang diferensya. Kulang-kulang isang roller. 80 inches ang reach ni Fundora, 70 inches ang reach naman ni Booker. So mga idol, lamang po talaga si Fundora sa height, reach. Kaya nga tinaguri ang towering inferno ito kasi nga malimit na siya po ang mas nakakatangkad sa kanyang katunggali. So sa power naman, 61.9% ang knockout ratio ni Fundora, 47.83% ang knockout ratio ni Booker. Yan po mga idol, lamang sa height, reach, power itong si Sebastian Fundora. Okay, ngayon dadako naman tayo sa activity. So mga idol, kulang-kulang isang taon na hindi na papalaban si Fundora. Samantalang si Booker naman ay John pa. Masasabi natin mag-isang taon na hindi siya napapalaban. Ganoon pa man, ang status ng maglalaban ay active ayon sa BoxRec. So ngayon, dadako naman tayo sa experience. Ang pinakamatindi na kalaban talaga ni Cordell Booker ay si Austin Williams doon po sa middleweight division. Ang matindi na kalaban naman ni Sebastian Fundora bukod kay Brian Mendoza ay si Erickson Lobeng. Idagdag na rin natin si Tim Tszyu. Dahil dyan nag-world champion si Sebastian Fundora. Ngayon, dadako naman tayo sa skills. Lamang po si Cordell Booker. Lamang sa liksi. All-around boxer. So, lamang po talaga siya sa skills. Ang problema, kung aabot ba siya doon kay Sebastian Fundora? Pero tingin ko, abot mga idol eh. Kasi, Tim Tszyu, hindi naman, mas maganda pa nga ang galaw nitong si Booker ikumpara kay Tim Tszyu. Oo. Ang problema nga lang, dito kay Booker, medyo mababa ang kanyang knockout ratio. So, yung power kasi at tangka ni Fundora, pag magagamit talaga niya yan, magpapahirap yan kay Booker. Kasi aabutan si Booker dyan. Pero yung ngang liksi ni Booker, mga idol, magpapahirap din kay Fundora. Kaya napakagandang laban nito. Kasi ang panlaban talaga nitong si Cordell Booker, dito kay Sebastian Fundora, ay ang kanyang skills. Oo, yan po ang talagang kanyang panlaban dito. Panlaban naman ni Fundora, height, reach, power. Oo, combination sa kanyang pagka-boxer puncher na kung saan kung ipanatili ni Fundora ang kanyang distansya, yun po ang pinakasusi talaga niya. Pero kung si Booker ay makapasok sa rin si Fundora, doon mahihirapan din si Fundora mga idol. Kasi nga, pwedeng budigahin siya dyan, pwedeng mamukhaan din siya dyan dahil umaabot nga si Tim Tszyu na 5'8" lang. How much more? Itong si Cordell Booker na kung saan 5'9", tapos yung kanyang reach pang 5'10".
which is 70 inches ang kanyang reach. So mga idol, idagdag na rin natin yung kanyang skills, kaya napakagandang laban nito at malaking pagsubok ito sa panig ng kampiyon dahil nga yung skills nitong si Cordell Booker mga idol ay hindi po matatawaran. Oo. So, ngayon dadako na tayo kung sino ang Yamado. Mga idol, dito mga idol, Yamado po talaga si Sebastian Fundora sa maraming bagay. Oo. Siya ang kampiyon, lamang sa height, reach, power, which is malaking major po yan, advantage. At syempre, natural ito sa timbang. At sa panig naman ni Cordell Booker, yung kanyang skills po talaga ang kanyang panlaban lang dito kay Fundora. Kuya Dong Sports, may tsansa ba si Cordell? Ay, syempre naman mga idol, may tsansa po talaga yan. Si Fundora, okay, i-convert natin sa percent. Hindi ako makapagbibigay mga idol ng mataas na percent sa magkabilang panig. 55-45 ang maibibigay ko kasi nga po, yung skills ni Cordell, ang may posible talaga magpahirap yan kay Fundora yung kanyang skills as all-around boxer. Yung pagkamagalaw nito, isa yan sa posibleng magpapahirap kay Fundora kasi si Fundora mabagal. O mabagal si Fundora, flat-footed si Fundora. Kaya yun ang magpapahirap sa kanya. Yung liksi footwork nitong si Cordell na kung saan pwedeng malito dyan si Fundora. Pero, yun nga, gamit naman yung long range na suntok nitong si Fundora, posible din niyang aabutan si Cordell. Oo. Kaso nga lang mga idol, talagang mahirap na laban ito para sa akin dito po sa magkabilang panig. Kasi nga, once na malito si Fundora dyan sa footwork ni Cordell Booker, makapasok si Booker sa range si Fundora, tatamaan si Fundora. Hindi naman kasi siya mahigpit sa depensa. Pangalawa, sa panig naman ni Fundora, yung sungkit-sungkit, jab, one-two combination, yun ang isa sa posibleng magpahirap ang mga Booker kasi nga hindi siya makalapit. Oo, kaya napaka-tinding labanan ito at mahirap na laban ito sa panig ng magkabilang panig. Oo, kay Fundora at kay Booker. Ganun pa man, nananatili na Yamado pa rin dito si Fundora kasi nga siya ang kampiyon, natural po sa timbang at yung height and disadvantage once na kanyang magagamit po yan. Oo. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Fundora by technical knockout gamit ang kanyang power. No, sa posibleng niyang abutan si Booker at mapuruhan. So, mga 1-9, posibleng makuha yan ni Fundora ang pag-knockout kay Booker. Kasi nga, kung magawa ni Fundora na madali sa sungkit-sungkit itong si Booker. At kung mawi sa puntusan, Fundora pa rin ako by unanimous or split decision. At kahit sa majority, ganon. Ganon pa man, sa panig ni Booker mga idol, which is una, sinabi ko na sa inyo na pabor ako kay Fundora. So, sa panig naman ni Booker, sinabi ko na kanina sa inyo ang fight analysis, which is posibleng ma-outbox itong si Fundora kay Booker. So, Booker ba yun na most decision or split decision? At syempre, once na ang isang Fundora ma-outbox ni Booker, imposible mga idol na hindi matatamaan, hindi mabubugbog kasi outbox nga eh. So, may tendency na si Fundora ay ma-knockout din dyan. Mga round? Siguro mga idol, posible makuha yan ni Booker. Doon din sa later rounds. At posible din sa early rounds. Once na magkamali si Fundora dahil maliksi, taglay hand speed nitong si Cordell Booker. Although, mababa ang kanyang knockout ratio. Pero tandaan natin na galing ito sa middleweight division. Tandaan natin na ang middleweight division ay mas mabigat. Oo. So, yun. Posibleng makuha din ni Booker mga idol yan ang pag-knockout kay Fundora. Bunga ng kakulangan naman ni Fundora sa depensa. So, sa madaling salita,
Sa panig ni Booker, ang pagkakamali ni Pundura ang kanyang hihintayin lang dyan. Oo. Kaya napakatinding laban po nito mga idol. At isang magandang laban po ito. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.